Yan, pag-usapan natin is about sa visa. Ito yung seasonal visa. So, kadalasan kapag galing ka ng Pilipinas is hindi ka makaka-receive ng ganitong seasonal visa. Kasi ang visa po na binibigay kapag galing ka ng Pilipinas is kadalasan is Schengen visa tapos transfer to long-term visa. Ibig sabihin, Schengen visa ang makukuha nyo dyan sa Pilipinas. Pagdating nyo dito, i-apply siya as long-term visa sa ministry dito sa Czech Republic. But there are some cases na bibigyan ng seasonal visa, which is ang seasonal visa is 3 months lang. So, ang pangako nung iba ay sinasabi na pagdating nyo dito is makakahanap kayo ng company kaagad. So, itong company na to, kung hindi yun yung company nyo talaga, based sa akin, personal opinion, mahihirapan po kayo kapag seasonal visa ang gamit nyo, tapos wala kayong company na sasambot sa inyo dito. So, yan kasi yung comment sa akin sa isa sa TikTok videos ko. At sinasabi na pupunta daw sila dito sa Czech Republic as seasonal visa, which is 3 months lang. So, after ba nung 3 months na yon is uuwi ka na ng Pilipinas. Kasi ang pagkakasabi po niya is 3 months lang siya pupunta dito, and then pagdating daw dito, meron daw silang trabaho. So, yung trabaho na yon, ganito po yung naging response ko sa kanya. So, pagdating nyo dito kasi, kung naka-seasonal visa po kayo, hindi ako masyadong aware ha. Pero as far as I know, once na seasonal visa po kayo, pagdating nyo dito is naka 3 months lang yung inyong visa. So, ibig sabihin, yung 3 months na yon is wala pa po kayong TRC nun. It's possible na ayusin nyo pa yung TRC nyo. Pero kung yung company na dadatnan nyo dito, for example, ang nadatnan nyo ditong company is i-renew. Hindi lang kayo seasonal visa, so dire-diretso po yun. Ibig sabihin, kung yung seasonal visa nyo, kung sakali na hindi siya i-renew ng inyong company, may hirapan po kayong makahanap ng bagong company dito. Hindi ibig sabihin na nakapasok na kayo dito sa Europe, tapos 3 months lang yung visa nyo is madali na para sa inyo ang makahanap. Kasi po, meron ka lang, syempre pagdating mo dito, mag-aayos ka pa. So, meron ka lang 3 months para mag-ayos, which is pahirapan pong makahanap ng company sa ganun kaikling panahon, especially kung wala kayong kakilala dito. Pero syempre, hindi ko kayo dinidiscourage. Sinasabi ko lang yung mga possibility na pwede nyong maranasan once na maikli or seasonal visa lang yung naibigay sa inyo ng inyong company. Pero sabi ko nga sa inyo, ito yung mga inaalok lang nito is yung mga nasa abroad mostly. Kasi yan yung mga commentators ko pag nasa ibang bansa. Iaalok lang sa kanila is seasonal visa. Pagdating daw dito is meron na agad silang trabaho. It's okay kung yung inyong company is renewable. Ibig sabihin after 3 months ng seasonal visa is ididiretso ang pag-renew sa inyo. Ibig sabihin after ng probationary, ididiretso kayo, dire-diretso ang inyong trabaho sa kanila. Bakit po sila nagsi-seasonal visa? As far as I know kasi ang seasonal visa is mas madali siyang ikuha ng visa compare sa Schengen visa. So, mas matagal po ang Schengen visa, kaya ang iba kinukuha nila ay ang seasonal visa. Tapos pagdating dito is magkakaroon sila ng visa galing sa mismong ibibigay ng mismong company nila. Pero sabi ko nga sa inyo, it depends sa company nyo kung ididiretso nila ang visa nyo. So, from seasonal visa, gagawin kayong long-term visa. So, ibig sabihin, ginawa lang nilang stepping stone ng seasonal visa, saka kayo ilalagay sa long-term visa. So, it depends yan ha sa inyong company. So, hindi po yan depende sa akin. So, depende po yan sa inyong company. Binibigyan ko lang kayo ng konting idea. Kung gusto nyo ring malaman kung ano yung pagkakaiba ng mga visas, so, pwede kayo magpunta sa frs.cc. So, ito po ay ang ministry dito sa Czech Republic. So, makikita nyo doon ang iba't ibang term ng visa. So, may mga student visa, may long-term visa, may
ano nga yun? May seasonal visa. So, iba-iba po doon ang mga visa na makikita nyo. Makikita nyo yung iba-ibang category. And yun, baka sakaling masagot kayo doon. So, yun lamang. And kung meron pa kayong tanong about doon sa mga ministry dito, so pwede rin po kayo mag-check dyan sa www.frsa.cc. So, located po yan dito sa Czech Republic. I-translate to English nyo na lang. And kung meron kayong tanong, pwede kayo mag-email sa kanila para mas maganda at legal yung pagsagot nila sa inyo. So, don't base on just only an video ng mga normal, nung mga, halimbawa, kagaya ko na nagbi-video lang. So, wag po kayong basta mag-base sa kung ano yung sinasabi namin. So, mag-base din po kayo sa mga nasa website ng mga ministry. So, yan po, mas malilinawan po yung inyong mga katanungan dyan. Especially kapag legal counsel, mga tungkol sa mga visas, dyan po kayo mag-rely sa atin ministry. Dyan po kayo mag-message, dyan kayo magtanong sa reunification, sa visa, dyan po kayo magtanong kung ano yung magandang gawin. Yun lamang and thank you so much.